In this video, update lang tayo sa kaganapan sa market. I-check natin yung price action ni BTC sa daily kasi nag-bounce na siya. Silipin din natin yung ibang mga news, yung kay Satoshi Nakamoto, upcoming documentary ng HBO, Eigenlayer hack, pag-usapan din natin. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification. Ngayon, itong upcoming documentary ng HBO, The Bitcoin Mystery, na ginawa ng filmmaker na si Colin Hobach. At dito sa docu, itatrack niya daw kung sino ba talaga si Satoshi Nakamoto. Marami na rin akong mga documentary na napanood about who is Satoshi Nakamoto at meron din akong video na ginawa about Satoshi Nakamoto dito sa channel. Sa docu, ang pinaghihinalaan na Satoshi Nakamoto ay si Len Sasaman, isang prominenteng cryptographer and privacy advocate. However, there is no concrete evidence to confirm this. Pero yung background ni Sasaman at yung value niya around privacy and his technical expertise make him a compelling candidate. Involved kasi siya sa cypherpunk movement na merong advokasya na magamit ang cryptography to protect privacy in the digital age. Nagtrabaho siya sa iba't ibang various privacy-focused technologies like Pretty Good Privacy Software, GNU Privacy Guard. Siya at ang kanyang asawa na si Meredith Patterson founded the SaaS startup Osagato. Kaya kilala din siya for his deep technical knowledge in cryptography, encryption, and decentralized networks. So align nga naman sa skill set na kinakailangan para magawa si Bitcoin. Kaya marami ding naniniwala na baka siya nga ang elusive creator ng Bitcoin. Ang isang theory na ipinapakita nila ay yung panahon ng pagkakapublish ng Bitcoin white paper kung saan active pa si Sasaman sa field. However, noong 2011 pumanaw itong si Sasaman. Suicide ang ikinamatay nito. Following his death, merong naging tribute na encoded into block 138725 of the Bitcoin blockchain para sa kanya. At mas napagtibay pa sa speculation na ang pagkamatay niya ay nagkataon naman ng pagkawala din ni Satoshi Nakamoto from the public eye. Pero sabi ng asawa ni Sasaman, hindi daw ito si Satoshi. At alam nyo naman, ang mga tao mahilig sa speculation at hindi matatapos ang conspiracy theory dito. May napanood akong ibang docu nito sa YouTube. Very convincing din yung mga detalye doon. Kaya para sa akin, si Satoshi Nakamoto ay si Adam Back. Pero para sa inyo, sino sa tingin nyo ang totoong Satoshi Nakamoto? Let me know in the comment section. Iba pang balita natin ay si Eigenlayer, nakaranas ng $5.7 million hack. Pero it's an isolated incident, no vulnerability on protocol. Ang Eigenlayer, a blockchain risk-taking platform na naka-experience nga ng hack recently, pero sinasabi nila sa community na ang hack nga daw na ito ay isolated incident at hindi dahil merong vulnerability sa kanilang core protocol. Ang hack na nangyari ay dahil sa isang pagkakamali sa kanilang external process rather than a flaw in the platform itself. So hindi siya totally hack talaga or na-compromised yung protocol. Ibig sabihin, ang mga users' funds and the overall security of the protocol ay nananatiling intact. Meron kasing unique model ang Eigenlayer na nag-a-allow sa mga users na makapag-restake ng kanilang assets. Nakakapag-contribute din ito sa security and decentralization of various other blockchain networks. At ang mistake na ito ay inaayos na ng team. However, malaki pa din ang loss na yon. $5.7 million is significant. Update naman tayo sa price action ni Bitcoin sa daily time frame. So itong galaw niya ngayon, we already anticipated this sa previous video. Ipinakita ko sa inyo yung scenario na ito. Yung bounce niya dito sa swing high, ang dating resistance na nagsisilbi ng support. This is called mitigation block or polarity. So there are some buyers here and it's clear a retracement. Now for bulls, para sa mga bullish people, ang kailangan natin makita is yung recovery and retest sa recent swing high. The goal is basagin yan. Okay lang naman na ma-reject basta hindi masyadong malalim kasi magpo-form lang yan ng ascending triangle, which is magbibigay sa atin ng bullish narrative in a short-term price action. Kapag ganon, mas tumataas ang chance ng pump. For bearish people naman, ang hinihintay nila dito is yung immediate rejection, pabalik sa support, a lower high. Kapag nangyari yon, it's a sign of weakness. Mas tumataas ang probability na bumaba pa siya and attack the liquidity below this area. That's the move of an algorithm in the ICT concept narrative. Again, this is just my short-term analysis. Bullish ka man or bears, you can get some insight sa mga sinasabi ko dito kasi meron tayong sari-sariling bias and narrative kapag nagte-trade tayo. So kukunin nyo lang yung pinaniniwalaan nyo.
And if you are a long-term investor, then you should ignore the noise. We just talk the noise para magka-idea tayo sa short-term price action kasi marami ding short-term trader dito sa channel at yung mga kumukuha ng idea kung paano ako mag-analyze ng market, especially kay BTC, may natututunan sila dito. And then, they can incorporate this to their strategy. Ganun naman yun. Ganun tayo matuto. So yun lang ang quick crypto update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.